Good morning! Good morning everyone! Hi! Ako pala si Miss Rachel, OFW ako dito sa Saudi. So, kakatapos ko lang ng aking trabaho, almost 4 AM na ng umaga dito, ganun natapos yung trabaho ko. Kasi, bago ako kasi natutulog, tinatapos ko lahat ng trabaho ko. So, dapat ang tulog ko is 3 AM. Ganun yung tulog nila. Tulog nila is 3 AM. Ako is nasa 4 kasi bago sila matulog, kalat pa yan yung mga gamit, ganyan, mga plato, ganyan. So, kailangan ko siyang ayusin muna bago ako magpahinga. So, kaya natatapos ako ng 4 AM. So, ang video na to is ginawa ko para dun sa mga mag-a-apply pa lang dito sa Middle East. So, ang kailangan nyo is sarili nyo. Kung mag-apply kayo, dapat kailangan yung ihanda yung sarili nyo na kaya mo lahat. Wala kang hindi dapat kaya kapag nandito ka. Kasi iba dito sa Saudi. Iba sa Pilipinas. Kasi ang tulog sa Pilipinas is nasa 8 ng gabi or like 9 to 10, ganyan, ang minimum. Pero dito sa Saudi, hindi ganun. Na ang tulog mo talaga dito is ang kadalasan natutulog ka ng umaga, like araw, ganyan. Tapos, ang gala naman nila is gabi, ganon. So, dapat handa yung sarili mo pag nag-apply ka dito. Sa mga first timer lang to. Pero sa mga ex-abroad na is na yun siya. Alam na nila yung buhay dito. So, ayun. Para lang to sa mga nag-a-apply pa lang. Dapat talaga matatag ka, dapat kaya mo, malakas yung loob mo. Kasi sa lahat ng bansa naman is, ang unang-una mo talagang gagawin is pag-aralan mo yung salita nila, tapos ihanda mo yung sarili mo, tsaka pakikisama mo sa mga amo mo, like pataasan talaga ng pasensya dito. Hindi pwede yung yung mahina ka, ganyan. So, kadalasan kasi pag andito ka na sa Middle East, lalo kasi dito, hindi lahat ng amo is marunong mag-English, ganon. Hindi kadalasan yon. So, ang kadalasan dito, marunong mag-English yung ibang mga amo, like nakapagtapos sila, professional, ganyan. Ayun, marunong yun sila, magkakaintindihan kayo nun. Pero kapag yung amo mo is matanda, like yung mga mama ng yung like mga lola na ganyan, kailangan mo talagang matuto ng salita nila. Kasi, alam mo kung bakit, hindi yan sila marunong mag-English. So, kailangan talaga marunong ka sa salita nila. Like, yung pakikisalamuha everyday na ginagamit ng pakikipag-usap. Like, good morning, good afternoon, ganyan. Dapat alam mo kung paano siya bigkasin sa salita nila. Like, ganun. Tsaka, yung pagkikipag-usap about sa mga lulutuin, ganyan, pangalan ng mga gamit sa bahay. So, kailangan mo siyang pag-aralan. Meron naman yan bago ka isasalang dito. Kailangan mo mag-OWA, kailangan mo mag-PDOS, tsaka kailangan mong mag-TESDA. So, ayun, yun yung mga requirements kapag andito ka. Tsaka dapat, yung pakikisama mo sa mga anak ng amo mo is, yun, importante yun. Tsaka dapat maging mabait tayo sa simula. Ay, hindi na. Sa simula talaga, mahinhin tayo. Diyan tayo, parang andito tayo sa level na to. Pero kapag alam naman natin na nasa tama tayo, di magsalita din tayo. Tsaka pag nakabasag ka ng mga pinggan, unahan mo na. Unahan mo na yung amo mo na, ganito nakabasag ako, hingi ka agad ng sorry, ganyan. Pero kasi kapag tumagal ka na, ako nga nung tumagal na ako dito, nung dati nakabasag ako ng pinggan. Like mga baso, ganyan. Takot na takot ako. Tsaka di ko alam kung paano i-explain kasi nga bago pa lang ako. Tsaka hindi masyado kami magkaintindihan kasi konti lang din alam kong English. Konti lang din yun sa kanila. Kaya action na lang. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video na to. See you in next vlog. Bye-bye.